Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalake, shoutout kay Pitas Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Itulak buksan ang pinto, kapag Aaron sa labas ng kwarto, sa oras na ito, kahit na ito ay maagang umaga sa labas, ngunit ang madla ay hindi nabawasan, ngunit nadagdagan. Para sa maraming tao ngayong gabi, kahit na ang intensity ng laro ng Aaron ay hindi kahanga-hanga, ito ang pinakamadaling pagpipilian para sa pintuan ng buhay at kamatayan. Bagamat mababa ang logro, maraming tao ang malinaw na makakakuha ng magandang kita pagkatapos pumindot ng mabibigat na taya. Siyempre, may iba pang mga tao na laging gustong humanap ng stimulation at bumili ng Aaron. Kung tutuusin, kahit na napakababa ng posibilidad, kapag nanalo sila, ibabalik nila ang mga talahan na yan laban sa hangin at mananalo sa tuktok ng kanilang buhay. Tingnan Aaron lumitaw sa entablado, ang eksena bus isa. See, there's the Mystic League. I'm so fucking logging. I don't have any strength or support. I dare to bring the league to the competition. He took the name of a mysterious man league. Is it because he's takot na mapahiya siya pagkatapos mabugbog ng iba? Haha, kung ilantad mo ang iyong tunay na pangalan, matatawa ka pa rin. Hoy, Shabby, tingnan mo dito, alam mo. Ang iyong tagumpay ay lumilikha ng pinakamataas na posibilidad ng buhay at kamatayan. Panipi, maaalala ng kasaysayan ang pangalan ng iyong basura, hahaha. Ang Aaron ay pumunta sa Challenge Arena, na napapalibutan ng pangungutya. Para sa lahat ng mga tao sa bulwagan, ang kanilang mga nagawa ay hindi mababa. Natural, hindi nila pinapansin ang Aaron. Ang pinakamahalaga ay walang background at relasyon ang maaaring manatili dito. Sa makatuwid, ang Aaron, isang taong walang pangalan na walang apelyido at walang background, ay isang pag-aaksaya lamang ng pangungutya at insulto sa kanilang mga mata. Nang pumasok si Aaron sa Challenge Arena, mayroon ng malaking higanteng nakatayo sa tapat ng Challenge Arena. The reason why this guy is a giant is sobrang tangkad at malaki. 2 metro ang taas niya. Ang kanyang mga kalamnan ay tulad ng mga bato, na kung saan ay napakakahanga-hanga at nakakatakot sa ibabaw lamang. Nang makita ang Aaron, ang ilong ng higanti ay biglang nagbigay ng malamig na ugong, ikaw ba ang pinuno ng mahiwagang alyansa? Ako ay kasing payat ng unggoy. Kaya kung baliin ang iyong baywang gamit ang isang kamay, at ikaw ay kwalipikadong lumaban, kasama ko. Panipi, ngumiti si Han Sanchen at umiling, ganyan ka kaya hindi kita matatalo. Mayroon ka bang mga kwalifikasyon? Hinamak ng kakaibang kapangyarihan ang malamig na boses. Pagkatapos, sa isang malaking alon ng kanyang kamay, ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay nagpalakpakan sa paligid. Ang kakaibang kapangyarihan kagalang-galang, patayin ang hanggal na iyon kaysa, ipaalam sa kanya, ang templo ng Kishan ay hindi niya ang ganitong uri ng basura ay maaaring magyabang ng puwersa. Tama na yan, sayang ang resources para mabuhay ang ganitong uri ng tao. Ano pa, kailangan mong magsuot ng maskara para magpanggap na isang puwersa. Kakaibang kapangyarihan Panginoon, tanggalin mo ang kanyang maskara at tingnan nating mabuti itong hindi nakikitang basura. Tama, at pagkatapos sa harap nating lahat, suntukin ang taong ito sa isang pati.
Gumawa ng pati, gumawa ng pati. Nakikinig sa unipormeng nagmamalaking boses sa ilalim ng entablado, ang mukha ng kakaibang Power Master ay natatakpan ng panunuya. Hindi niya inilagay ang Aaron sa kanyang mga mata. Nakangiting sabi ng kakaibang boses, naririnig mo ba iyan? Sayang, ito ang agwat sa pagitan natin. Gusto kitang trituhin ng basta-basta, ngunit sa kasamaang palad, lahat ay gustong makita kang inaabuso. Panipi, Aaron mukha na relaxed, disdain a smile, kaya sabihin, limbs malakas, utak sa isang mataranta. Ang mga salitang ito sa iyong katawan, ngunit play incisively at vividly, ay hindi. Mali, nang marinig ito, galit na galit ang master ng kakaibang kapangyarihan. Siya ay isang tao ng hindi pangkaraniwang mataas na paglilinang, mahusay na lakas at malakas na katawan. Masasabing siya ang pinaka-perpektong mandirigma. Sa kasamaang palad, siya ay impulsive at madaling maging mababaw. Kaya naman, noong nabubuhay pa ang kanyang amo, madalas niya itong pag-alitan dahil sa kanyang mahinang utak. Unti-unti, ito ang naging sakit niya sa puso. Ang sabihing kaya niyang gawin ang lahat, ngunit ang sabihing masama ang kanyang utak ay pag-aalab ng lahat ng galit sa katawan ng Panginoon, upang ang Panginoon ay makaalis sa pwesto. Alam talaga ng taong ito na hindi siya ang kalaban ng kakaibang kapangyarihang kagalang-galang, kaya't pilit niya itong ginugulo ng maaga para mas masaya siyang mamatay. Pagtingin sa eksena, sabi ni Ye Gotcheng na may malamig na ngiti. Naghihintay din sila ng mga pangit na tao, hindi lang dahil marami rin silang napagtutuunan ng pansin, ngunit higit sa lahat, kapag tinanggihan sila ng World Universe at Kyuso, natural na naghihintay sila sa Aaron na matalo. Haha, pero anong magagawa natin? Hindi ba iyan ang pinakamahusay at tanging paraan para mamatay? Sa isang tabi, sabi ni Abbas Sianling na may malamig na ngiti. Ang mas miserableng si Han Sanchen ay binugbog, mas nagsisisi siya na hindi siya sumama sa kanya. Well, hindi naman niya hiniling. Kung sa simula pa lang ay payag na siyang sumama sa amin, paano niya nagawa iyon? Minsan, kailangang pagbayaran ng mga tao ang sarili nilang kay-abangan, ngunit ang pag-aaksaya na ito ay sapat na para mawala ang kanilang buhay ng aso. Tumawa si Ye Gotcheng. Sayang naman na mapunta lang siya sa impyerno para magsisi. Hintayin natin ang kabilang buhay. Kung may pagkakataon sa kabilang buhay, makakapili siya ulit. Nakangiti ring sabi ni Wuyan. Sa entablado, ang kakaibang Power Master ay mabangis na itinadyakan ang kanyang paa, mabahong bata, ang iyong tagumpay ay nagalit sa akin. Ngayon, gusto kong mamatay ka. Sa isang dagandong, ang kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang ay parang tangke at agad na sumugod sa Aaron, damn it, how fast it, napakalakas at mabilis. Sinong makakatiis? Ang kakaibang Power Master ay agad na umakit sa bulalas ng lahat. Sa lakas man o bilis, siya ang nangunguna sa klase. Maging si Aaron, na laging may tiwala sa sarili, ay hindi napigil ang sumimangot sa mga oras na ito ay medyo kawili-wili. Nakalanghap ng malamig na hangin si Aaron, mabilis na tumatakbo ang enerhiya sa kanyang katawan, at gumawa siya ng defensive posture, pero hindi rin ako masama sa ilalim ng maskara, biglang lumabas ang bibig ni Aaron ng panunuya. Ang sumunod na segundo, ang buong katawan niya ay parang rocket, mabangis na bumaril. Ang bilis ay kamanghamanghang. Sa lupa, kung saan siya tumira, may natitira sa kanya na kaka-step up. Gayunpaman, alam ng lahat na naruroon na ang kanyang buong pagkatao ay sumabog na sa hangin. Ano ba ito, bulag ba ako? Yung tipong, umakyat yung lalaking yon, pero nanatili talaga yung anino sa pwesto. Ang kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pag-atake, ngunit nang tatamaan na sana niya ang Aaron, ang figure ni Aaron ay biglang nawala, nang siya ay nabigla. Bigla na lamang, ang kanyang puso ay biglang nabigla, ang buong tao ay hindi namamalayan na umangat, ang kanyang ulo, at pagkatapos, ang buong mukha ay nabaliw dahil sa napakalaking pressure. Sa susunod na sandali, ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang ay ang hindi nakikitang presyon, ang presyon ng mga mata ng buong tao ay hindi nakabukas, ang mga tampok ng mukha ay natipon ng sama-sama, ang malaking katawan dahil sa hindi matiis na presyon, at itinutulak ang kanilang mga tuhod upang lumubog ng dahan-dahan, ang buong tao ay malapit ng lumuhad sa lupa. Ano ito? Mabuti, magandang presyon ng hangin. This
This special one is from that guy just now. Imposible. Imposible. Sa ilalim ng mga stand, naramdaman din ng isang grupo ng mga manunood ang malakas na presyon ng hangin na bumababa mula sa langit. Magkalapit sila sa kakaibang kapangyarihan na si Zun sa entablado. Hanggat sila ay tumangala, ang kanilang mga tampok sa mukha ay baluktot at mabangis. Bukod sa medyo malayo, sa pamamagitan din ng napakalakas na hangin ng buhok na magulo, ang mga paa ng damit ay lumiwanag. Mahigpit na hinawakan ni Ye Guocheng ang rehas sa kanyang harapan at tiningnan ang eksena sa kanyang harapan. Gulat at galit ang kanyang mga mata, ano? Ang lalaking ito talaga, sa totoo lang, panipi, si Abbas Xianling, na kanina pa puno ng panunuya, ay hindi napigil ang sumimangot. Gayunpaman, bilang isang master ng masamang mundo, maaari pa rin niyang pilitin ang kanyang paggalang, haha, huwag kang mag-alala. Kahit na ang taong ito ay maglaro ng ilang mga bagong trick, ano ang problema? Talaga bang iniisip niya na siya ay nanalo? Sa aking opinyon, ito ay isang magarbong panlilin lang. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang boses, agad na naramdaman ni Abbas Xianling ang isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng langit, biglang bumagsak ang figure ni Aaron sa pressure kanina lang. Ang buong tao ay sumugod pabalik at itinaas ang kanyang kamao, tulad ng Diyos na bumaba sa lupa. Sa lupa, nagulat ang lahat sa eksena, namumutla ang mukha at pinagpapawisan ang mga palad. Lord Weirdo, hampasin mo siya, hampasin mo. Oo, huwag kang matakot sa momentum niya. Paper tiger lang siya. Tumayo ka, itaas mo ang iyong kamao at bigyan siya ng suntok. Sa dami ng tao, hindi ko alam kung sino sa mga taong may matataas na accomplishments ang unang nagmuni-muni at sumigaw sa challenge arena. Pagkatapos, nagising ang ibang tao mula sa pagkagulat at sinigawan ang kakaibang Power Master sa challenge arena. Sa challenge arena, narinig ng kakaibang Power Master ang sigaw at sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang kanang kamay, itinikom ang kanyang mga ngipin at sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay. Ngunit sa oras na ito, nagulat siya nang makitang hindi may taas ang kanyang kanang kamay. Paano ba? Paanong posible iyon? Paano ka magkakaroon ng napakalakas na lakas? It's an illusion. It's an illusion, right? Anong klaseng pangkukulam ang ginamit mo sa akin kung wala siya sa gitna? Gagawin niya. Hindi naniniwala na ang kanyang mapagmataas na kapangyarihan ay pinigilan ng iba. Itaas ang iyong kamay, Panginoong Quelly. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Nawalan ako ng pera sayo. Sinusubukan mo bang gawing bangkarota ako? Panipi, goddamn it, Lord Weirdo, naglalagay ka ba ng tubig? Grass, give me your damn hand, raise it. Nang makitang papalapit na ang figure ni Aaron, ang mga audience, na kinukutsa lang ang Aaron, ay nagmamadaling tumayo. Ang Panginoon ng galit at balisa ang kakaibang kapangyarihan ng marinig ang pang-aabuso sa paligid, dahil para sa kanya, siya ang nasa bagyo. Boom! Sumabog ang lupa sa isang dagandong ang katawan ni Quelly Zun, na parang bato sa ring, ay direktang sumabog at mabilis na lumipad. Paatros. Laro. Isang walang suspense na massacre game, ngunit hindi inaasahan, sa ngayon, ito ay isang sitwasyon na hindi, upang maging eksakto, ito ay talagang isang homicide na laban. Na walang suspense, ngunit ang dalawang panig ay nagbago ng mga tao. Paano ito posible? Ang basurang iyon, nang hindi inaasahang direktang tumama upang lumipad ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang, hindi ba't ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay talagang naglalabas ng tubig, o napakatanda na ba ng lalaking ito para lumipat ngayon? Nagkatinginan ng mga tao at nahihirapang tanggapin ang kasalukuyang larawan. Sa entablado, ang katawan ni Aaron ay steady lang, at sa susunod na segundo ay sumugod siya sa halimaw na parang cheetah. Wala siyang kahit kititing na malambot na kamay, ang kakaibang kapangyarihan kagalang-galang, dahil para sa Aaron, ito ay hindi masyadong maaga upang bumalik sa pahinga. Bang-bang, mahigit 2 metro ang taas, ang katawan ng kakaibang Power Master ay bumagsak sa challenge arena na mahigit 10 metro ang layo ng 7 halos at 8 elemento ng pagkahulog ng kakaibang Power Master. At ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay nagduda sa kanyang buhay. Pinilit niyang tumayo, ngunit naramdaman lamang niya ang sarap sa kanyang dibdib, at biglang bumulwak ang isang bibig ng dugo, bigla siyang tumigil sa susunod na segundo. Ang kanyang mga tuhod ay nakayuko, na may boom, siya ay mabigat sa harap ng Aaron,
lumuhod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.